Sugatan ng nasa 35 preso at 4 na tauhan ng BJMP nang magkagulo dahil sa isinagawang protesta ng isang gang sa Manila City Jail kahapon. Narito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Pasado alas 9 ng umaga, nagsimula ang noise barrage ng mga miyembro ng Batang City Jail bilang protesta laban sa kanilang warden na pahirap umano sa mga preso. Makalipas ang 2 oras, pinasok ng mga tauhan ng BJMP ang dormitoryo ng Batang City Jail upang patigilin ang mga ito. Dito na umano nagkaroon ng komusyon at nagkabatuhan. Ang iba sa mga bilanggo nahulog sa bubungan at tinamaan ang binaklas nilang mga yero. We have to employ the necessary amount of force naman para i-control yung situation. Ayon sa pamunuan ng Manila City Jail, nagprotesta ang grupo dahil tutol sila na ipunin sa iisang lugar ang lahat ng may kasong illegal drugs. Pabor naman dito ang ibang gang at karamihan sa mga bilanggo. Ang hindi lang po sumunod dito ay yung Batang City Jail. Dahil po ang plano kasi dito at kasulukuyang ginagawa, ongoing po, ang transfer ng mga drug-related cases. Siniseparate po natin yung mga drug-related cases sa ibang dorm. At yung non-drug po ay sa ibang dorm din. Ngayon, inumpisahan na rin po natin ang pagbuwag sa mga pangkat. Kung yun po ang magiging dahilan para sa pagbabago, sangayon po kami, Rosa. Sa kabila ng nangyari, tuloy ang pagpapatubad sa segregation ng mga bilanggong may kasong illegal drugs. Batay na rin sa direktiba ng BJMP. Ito ay upang mas madaling mamonitor ang galaw ng mga bilanggong sangkot sa bentahan ng droga. Sa halos 4,000 bilanggo sa Manila City Jail, mahigit 2,000 rito ang may kasong illegal drugs. Normal na ang sitwasyon sa loob ng bilangguan, ngunit suspindido muna ang dalaw sa dormitoryo ng Batang City Jail habang iniimbestigahan ang insidente. Posible namang ilipat sa Manila City Jail Annex sa Taguig City ang mga lider ng gang na nagsimula ng kaguluhan. Kung kailangan nating kasuhan po sila, kung mayroon tayong makita, kakasuhan po natin. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila.